Hello. Good day po. May 17. Ang topic po ay paghubog. Paano yung paghubog? Sa mga bata lang po ba? Malaking porsyento sa mga bata. Sa mga bata, since nagsisimula pa lang yung kanilang pag-isip, no? Kasi 5 po yan. Bata, hindi, baby pa lang na. Baby, bata, teenager, adult, senior. Hindi lang po bata at matanda ang usapin. At nasa ganon, mas lalong makita kung ano yung mas magandang gawin. No? Kasi pag bata at matanda lang, parang ang ikli. Anong tawag doon? Parang yung stage hindi normal. Ano po? Kaya paminsan-minsan yung bata ginagawang matanda eh. Paghubog sa bata, and then paghubog, paghubog sa matatanda. Or sa matatanda, pwedeng pwedeng kasama yung kaedad, ganun. Bakit paghubog kasama yung kaedad or matatanda? Bakit? Kasi patuloy pa rin sila sa kanilang buhay, patuloy pa rin sila doon sa tinatawag na mga pagsubok na nararanasan, pag-intindi. No? Sa mga matatanda po, pinapaalala ko lang po, patuloy pa rin po kayong pwedeng umintindi. Hindi po lahat alam nyo at naiintindihan. Wala pong taong perpekto. Kaya wag nyo po sanang masamahin yung sinasabi kong sasabihin ko. Na hindi po kayo perpekto. Na parang alam nyo lahat, naiintindihan nyo lahat. Kasi kung alam nyo lahat, kung naiintindihan nyo lahat, ang napapanood ng mga bata, naiintindihan po ba? Wala akong nakikitang bida. Lahat sila kontra. Kontra sa pagmamahal. Kontra sa pagpapatawad. Kontra sa pagtanggap sa kapwa na may pagkakamali din. Pagkontra mo sa sarili mo na tao rin na may pagkakamali. Pagpapanggap na hindi tao. Pagiging bulaan. Ang pagtanggap sa pagkakamali, ini-ignore. O kaya naman, parang wala lang. O kaya naman, ito yung mas mahirap. Sinasabing tama yung mali. Pinagtatanggol, ginagamit ang pagtatanggol nila sa sarili nila ay ginagamit nila ang kanilang mga tama para sabihin tama yung kanilang mali. Tama po ba? Nasaktan mo ang anak mo. Hindi lang po physical. Maging damdamin. Baka nang dahil sa sinasabi mong para sa kanyang mga bukas, para sa kanyang future, maging maayos siya. Naging maayos ka nga po ba? Sa ginawa sa iyo. Nung bata ka ba, gusto mo lagi ka sinesermon? Gusto mo ba, papaluin ka ng matanda? Naging maayos ka nga po ba? Gayong ginagawa mo ngayon yan sa anak mo.
Ano tinatawag niyong maayos doon? Nasaan yung maayos doon? Gayong patuloy ang pananakit. Pagiging duwag. Bakit duwag? Ang tanda mo na, pinapatulan mo ang bata. Ang tanda mo na, sabi mo, marami kang naintindihan pero napipikon ka sa bata. Ganun bang maraming naintindihan? Paghubog sa bata. Paano uhubugin yung bata? Sabi nga nung kanta ni Ninong Dides na ginawa niya, sa mata ng bata, kilos, anong tawag doon? Sa mata ng bata, kilos ng matatanda, maliman ay nagiging tama. Kilos ng matatanda, paano? Okay lang daw, saktan yung mas mababa sa'yo, mas mahina sa'yo. Sinasaktan, physical, and damdamin ng bata. Natututunan pa naman sa nasasaksihan. Laro, pelikula, funniest videos. Ang ginagamit nila palagi ay kung anong itinanim, siya rin ang aanihin. Para sa akin, kamangmangan po, tawag doon. Ang dapat ipasok po doon, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Saan yung ginagamit yung mga kataga? Papunta nga ba sa pagmamahal sa kapwa? Sa magiging maayos na sinasabi nyo? O papunta sa pagkasuklam sa kapwa? Na para sa akin, hindi ganon yung kaayusan. Napipikon ka sa bata. Napipikon ka sa bata. Parang hinahamon mo ng suntukan ng anak mo. Kala mo kung sino ka sa bata. Kala mo kung sinong hari ka. Ganyan ang pagiging mataas mo. Kung hindi ka po kasali doon, okay po, no? At thank you po kung hindi ka kasali doon. Kung kasali ka man po doon, sana po matuto, no? Baka yung sinatawag niyong pagmamahal future lang. In present naman, walang pagmamahal. Sa mata ng bata, kilos ng matatanda, maliman ay nagiging tama. Sabi ng kilos mo sa bata, tama yan, maging duwag ka. Kala mo kung sino ka sa mga mahihina, ikaw na mataas. Sabi ng kilos ng matatanda, parang hinahamong suntukan yung tinatawag na mahina. Paano mo hubugin ang bata? Paano? Nasa pelikula ka po ba? Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Yun yung laging nakatatak sa mga pelikula. Kaya dapat daw mas magaling manakit yung bida. Anong kwenta ng parental guidance? Kung ang mismong mga magulang hindi naiintindihan ng ibig ko sabihin. Sino magpapaliwanag sa mga bata? Sa nakikita, nasasaksihan, na sa mga pelikula, okay lang daw. Dapat daw magaling manakit ang bida.
Paulit-ulit ang nasasaksihan natin. Sabi ng talino, dapat ang ipasok palagi hangga't maaari. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ang galing po ng talino nyo kung tutuusin. Kaya hindi na ako nagbisyo. Pero bawat individual sa atin bugtong na anak ng Diyos. Kaisa-isang ganyang anak ng Diyos. Unique. Wala tayo sa isang katawan lang. May kanya-kanyang dinidesisyon. So, kung ikaw, okay sa'yo ang pagkikipagbarkada, okay. May kanya-kanyang desisyon. Pero please, sa mga nakikipagbarkada, kahit di na ako nakikipagbarkada, no? Hindi ko sila inaano. Ang sa akin naghahanap ako ng pwedeng fix para mas lalo kayong magkaintindihan at magmahalan. Please, yung quality, i-inject nyo rin, insert nyo sa pamilya. Kung lagi nyong linilibre barkada nyo, lalo na oras, ilibre nyo rin ang pamilya nyo. Nagiging mali lang ang barkada dahil nawawalan na ng oras sa pamilya. Yan kasi ang turo ng mga school. Nagtuturo yung school. Habang tumatagal, dumadami ang kailangan pag-aralan na sinasabi ay importante. Anong natutunan mo kay Rizal? Hindi lang nalaman. Pero kailangan nyo nalaman. Anong natutunan mo sa nalaman mo kay Rizal? Ako, natutunan ko, wag kang magpakamatay. Kung marami kang minamahal, alagaan mo sarili mo. Tignan mo ang mga bukas mo. Ang tunay na masarap, pakiramdam at masaya, is dumadami pa ang mga bukas mo na masaya at masarap pakiramdam. Hindi yung napupunta ka dun sa pagkahirap ng hininga. Ang galing po ng talino nyo. Ang problema nga lang kasi, yung nafe-feed sa nasasaksihan. Pangarap ng karamihan noon, maging artista. Ako, pangarap ko lang yung artista nung grade 6 yata o first year high school. Kasi, pwede mo makis yung maganda. Pero nung naintindihan ko na meron palang acting, hindi na. Hanap na lang ako girlfriend. At sa mga bata, no, teenager. Bata kasi hindi pa okay mag-girlfriend yan. Teenager, pwede na mag-girlfriend kung tutuusin. Kaya mag-aaral na mabuti. Ikaw lagi nagsasabing mag-aral na mabuti. Magsalamin ka. Sabihin mo sa sarili mo yan. Mag-aral ka ng mabuti. Sa school lang ba pwede mag-aral ng mabuti? Di po ba kaya mong ipikit mata mo? Mag-aaral ka ng mabuti. Bang maituturing ang pagmamataas sa kapwa? Pagmamataas sa kapwa. Ikaw na may edad, kala mo kung sino ka sa bata. Pagmamataas. Ilang taon ka na? Nag-aral ka ba ng mabuti? O feeling mo artista ka, na sumusunod lang sa mga nasasaksihan, pumipili ka ng script.
Artista ka ba? Gayong pumipili ka lang ng script. At hindi mo iniintindi ang mga script. Sa paghubog, laging iniintindi, tinitignan ang tama at mali nang walang dahi-dahilan. Kailangan paghiwalayin muna at si tama at si mali para mapagkaibigan sila. Paghiwalayin ang ibig sabihin, tama ka. Doon sa kagustuhan mo na maging maayos yung bukas ng anak mo. Yung mali, nasaktan mo siya. Kung hindi man pisikal, damdamin. Nasaktan mo ang kanyang pagkaintindi. Sabi ng naintindihan niya, kahit hindi man literal na ganon mismo, pero ganito ang nangyayari sa kanyang siya. Ang matanda daw, pag matanda ka daw, pwede ka ng manermon, pwede ka ng manakit. Yun yung magiging bukas niya. Kaya pangarap ng bata ngayon na tumanda at na sa ganun, makapanakit siya ng bata. Pumipili ng script. Hindi umiintindi. Parang wala nang pakiramdam. Tinadahilan yung tama. Para sabing tama yung mali. Inuulit ko, yung naintindihan natin mali, hindi natin sinasabi yon at nasa ganon, sabihing mali yung tama. Hindi po. Ang tama mo, okay yun. Gusto mo maging maayos ang kanyang bukas. Pero dahil sa pagkakamali, naging maayos nga ba yung kanyang bukas niya? Yung kanyang bukas niya? naging maayos nga po ba? Ganon po ba ang pagiging kaayusan? Magmataas ka sa kapwa mo. Kapag mataas ka na, ang henerasyon habang tumatagal, ang bata papunta sa pagkatanda is ganyan. Pagmamataas. Wala ka ng pagmamahal. Dinadahilan mo ang pagmamahal mo sa bukas para sabihin mong tama ang ginagawa mo in present. Nawawalan ka ng pakiramdam. Kung puro kay script, parental guidance. Tinatanong ko po, ang lahat ng pelikula, ang lahat ng napapanood sa TV at sa internet, wala man natang parental guidance. Naintindihan po ba ang tama at mali? O sumusunod lang sa script ng generasyon? Uto-uto. Meron yata nagsasabi sa akin, pre, mali daw yung pagkaano ko sa mga anak ko. Mali po ba ang turuan kong magmahal ang mga anak ko? Ang lagi ko sinasabi sa kanila, ang tunay na malakas, hindi nananakit. Umiwas ka dun sa pananakit. Kung sa pagkaintindi mong pwede ka makapanakit, o pwede ka saktan, umiwas ka. Pero mahalin mo pa rin ang kapwang yun. Tanggapin ang kapwa na may pagkakamali tulad ng salamin. Kami nag-aano doon pre, yung Bar City, yung salamin. Salamin. Yung bene.
Nasaan na ba ako? Beba ka. Meron nga akong nakakwentuhan. Ano? Sabi niya, yung anak ko, sabi niya, sabi ko, unahan niya. Dapat mauna siya kapag inaano siya. Huwag siyang pagarabyado, sabi niya. Sabi ko sa kanya, diyan naman po tayo magkabaligtad ng pananaw ko ako. Ako, sa mga anak ko, iniiwas ko sa gulo. Lagi ko sinasabi na anong tawag doon, pre? Di balen takbo ka, ganon. Parang ganon. Tapos, para hindi ka na tumakbo, una pa lang, tanawin mo na iyong humps. Yan ang isip po ninyo. Ang galing. Kaya niyong tanawin yung humps. Ibig sabihin, humps. Pwede ka nang magdahan-dahan. So, pag naiintindihan mo, kung naiintindihan mo, pwede ka saktan ng kapwa mong yan. Umiwas ka. Pero since bata, hindi pa ganun kalaki yung naiintindihan nila. Lalo na sa school sila. Hindi maiwasan yung bully. So, sa pangalawa kong anak, si Kuya Gio, binuli siya nun nung sinasabing mayabang, nakaklase niya. Kala niya di ko patulan, pre. Linusob ko, pre. Sabi ko, pwede naman kayong maging masaya, di ba? Pwede naman na maglaro kayo yung magiging masaya kayo. No, hindi nyo kailangan magsakitan, di ba? Piliin yung maging masaya. No? Huwag nyo pilihin mahirapan kayo. O, pag uwi ni Kuya Gio, kulang na lang mag-best friend sila. Pag uwi ni Kuya Gio, bait-bait. Pinakaya ko yung word na bait pagdating sa akin. Pero pagdating sa inyong kapwa ko, gusto ko. Masarap. Pero sa akin, sa salamin ko, hindi ko ano yung bait. Kasi ako, kumikilos ako, hindi sa word na bait. Nagdesisyon siya ako, hindi dahil sa word na bait. Wala akong pakialam sa word na bait pagdating sa akin. Ginagawa ko lang yung gusto ko. Gusto ko maging masaya mga kapwa ko. Gusto ko magmahalan mga kapwa ko. Kung mayroong mapagkakamali, pwedeng pag-usapan. And then, ang pagtutuwid sa pagkakamali is titignan parehas kung ano yung tama, kung ano yung mali. And then, kung mali nga siya ako, masarap humingi ng tawad. Hindi yung sinaktan ka ng kapwa mo, saktan mo rin siya. Nasa pelikula ka po ba? Na dapat magaling ka manakit. Ikaw na bida. Kanyang bang bida? Mangmang. Kung ano itinanim, siya rin ang anihin. Mangmang. Inuulit ko, sabi po ng talino ninyo, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kawawarugo siya. Nagkamali, nanakit. Anong pagkakaiba mo sa kanya? Kung ikay mananakit din. Kaya sinabi ko po kanina, wala akong nakikitang bida sa mga tinatawag niyong pelikula. Ginagawa lang na lisensya yung linalagay nilang parental guidance at nasa ganun maging legal ang pinapalabas nila. Para sa akin, illegal yun. Lalo na't hindi naintindihan ng mga nanonood, maging ikaw na matanda. Hinuhubog hindi lang mga bata, maging matatanda.
Yung ibang matalino dyan na nagpasakop, nagpalamon sa karunungan. Ang daming dahilan, no? Saan mo ginagamit ang mga kadahilanan mo? O dahilan? Papunta pa sa pagmamahal sa kapwa. O papunta sa mga tarantadong script nyo na papunta sa pagkamuhi sa mga kapwa. Sinong di magagalaiti sa karunungan? Kung naintindihan mo, ibig ko sabihin, ikaw na kapwa ko na meron lang karunungan, pero hindi ikaw ang karunungan. Ang kalaban po natin ng karunungan, hindi mga kapwa natin tao. Pumunta ka sa panahon nang wala pa ang karunungan. Wala pa, hindi pa marunong sa pagtatanong ang mga tao. Wala pang mga katanungan. Punta ka sa panahon ng pagkaintinding wala pang naiintindihang katanungan ng mga tao. Yung parang animals muna sila. Hindi sila marunong magtanong. Pero marunong umintindi. Kaya lang kakaiba talaga ang mga tao. Please po, bantayan nyo pong maigi yung nasasaksihan. No? Tignan pong maigi yung tama nga ba o mali. No? Hindi yung sumusunod lang basta sa henerasyon. No? Hindi po, wala po tayo sa pelikula. Nasa totoong buhay po tayo. So, sa bawat nasasaksihan, please intindihin po. No? Wala po akong sinabi sa inyo na, sasabihin ko naman. Ako po, marami pa po akong hindi alam at naintindihan. Marami din po akong pagkakamaling nagawa. Alam mo po bang tulad mo? O hindi po mo po matanggap ang salamin mo? Salamin ng panahon. Please, magsalamin po muna bago magsalamin. No? Para di ka masyadong malabuhan. Malabuan. Buwang. Ay, mali po ata. Buwang karunungan nyo. Hindi kayo mga kapwa ko tao. Biktima lang ang mga kapwa tao na nagiging mangmang ng dahil sa karunungan. Intindihan po maigi, nag-aaway po kayo ng dahil sa karunungan. Please, tayo ang gagamit sa karunungan. Huwag magpagamit sa karunungan. Para hindi ka maging mangmang. Pangit na tono ko. Ayaw ka na. Nikotin. Tingnan niyo po, no, ang yabang ko, no. Ito, meron akong nicotine patch. Inaano yan, pinapatch. Poke for the monster. Ang Pokemon. Nasaan pre? Ito, ano yan, bubuksan tapos gaganyan. Para siyang yun. Hindi na, sabi. Yun. Yun, didikit. Didikit ganon. Tapos, meron din po akong hindi lang vape yung alternative ko sa sa nicotine. Meron din akong nicotine patch. Nicotine gum na lang wala ko. Tapos meron akong nicotine, to? Natatanong ako.
Ito. Nakasara. Ano to? Nakasilpat ng isa. Ito, bukas na to. Ito pa, nicotine pouch. Nicotine pouch po yan. Bili na po kayo. Bili. Nagtitinda. Mine nyo na, ma'am. Nicotine pouch. No. Nicotine gum lang wala ko. Pagdating sa alternative na nicotine. Yung nicotine pouch po, pag gusto kong maramdaman yung parang lasing ka. Pag gusto kong uminom, yung pakiramdam ko, gusto kong pumunta doon sa pakiramdam na ganon. Mag-nicotine pouch ako. Lalagay mo lang dito. Sa ilalim ng kaya dito sa Pero hindi dapat na lagi kang nagaganyan. Pwede magka-problema ngipin mo po kasi. Tapos pagkatapos, dab mo, pwede, toothbrush. Para ka lasing nun, pre. Yung dizziness talagang tinatawag nila. Talagang, para nakainom ka, pre. Ilan minuto. Siguro kahit isang oras, aabot siguro. Ba, gusto kong matulog, ganyan. Pwede yun, pwede. Ang mura lang na yan. Pero merong mahal, pero pinili ko yung mura. Tapos buy one take one na ngayon. Meron ako, yung isa ko, last year pa. Yung isang pouch, isang ganyan. Siya, ilang laman siya? 24 pouch ata, 24 pouch. Tapos, last year pa yon yung isa ko. Ngayon, nag-sale sila, naubos, may paubos na, meron pang konti. Last year pa nun, no? Madalang lang ako magganyan po kasi. Lagi kong yung vape. Tapos, kung gusto kong maramdaman yung parang lasing na pagramdam, yun, mag-nicotine pouch ako. Tapos, madalang lang. Isipin niyo po, ilang months na nakalipas. Paubos pa lang ngayon yung, ko, nicotine pouch ko. 24 pieces yun. Ibig sabihin, sobrang talagang dalang kong mag-nicotine pouch. Tapos ito, madalang rin to. Madalang. Itong nicotine patch naman to, nicotine patch. Pinaka ko talaga, vape. Ngayon, unti-unti nawawalan na akong sa vape kasi wala nang nagbebenta nicotine online, pati sa mga shop. Nabibitin na ako sa nicotine. Pinakamataas nila, ilan mg lang, 50 mg sa salt nic, 24 mg lang sa premium nic. Bitin ako. Wala na nagtitinda nicotine. Pero, at least merong nicotine pouch naman kung makulangan ako sa sa nicotine. Kaya kayo pong hindi nagni-nicotine, please, intindihin nyo po yung future nyo, yung bukas nyo. Since hindi kayo naggaganon, please huwag nyo nang pasukan. Ang hirap po tagalin. Nasa isip lang yan kanyo. Patawad po, wala na ako sa isip ko. Kahit nung nandun ako sa isip ko, marami akong di kayang gawin pa rin. Hindi ko makontrol po kung physical na to. Kaya doon lang ako lagi sa isip ko nun. Nung may isip pa po ako. Ang daming pwedeng gawin sa isip. Nung bata ako, nakita ko sa isip ko. Binuro ako, pre. Binuro ako ni Epoy. Binuro ako. Saan pa nga na? Tapos nakisa ko sa isip ko. Biglang-bigla luminaw. Yung kadalasan kasi malabo yung mata ko sa isip ko. Pero mas marami nagagawa pag ganun. Ang problema di ang nakikita. Tanan, no? Nararamdaman nila. Tapos, hindi pa tapay. sabi nila pre, yun parang pwede mong saktan. Ganun. Halo, dyan ka ako. Nandito ka, mas madami akong pwedeng gawin dito sa isip ko. Gaganyan ko na pre. Tapos nangangalay. Yung pakiramdam na nangangalay. Kaya dahil kay Epoy, maging sa isip ko nun, hindi ko kayang saktan ng kapwa ko.
Kaya ang ginawa ko na lang nun, naghanap ako ng pwedeng gawin para maging masaya kami, sumarap pakiramdam. No? Kahit di ako masyado nakikita doon. Abnormal po ako, abnormal. Hindi ko naman alam po noon na abnormal pala ako. Sabi ko. Naman nangingilita dyan. Sige pa, ang sarap. Meron nga po akong minsan na yung nakita mo, matagal mo na din nakikita. Bata pa kayo nung nagkita kayo. Nagkita kami, tapos nung nagkita kami, siya yung pinsan namin. Yung iba naman pinsan ko, madalang lang kami magkita. Pero yung isa, meron akong, alam ko pinsan ko yun eh. Matagal na bata pa kami nung last kami nagkita. Tapos nagkita kami. Nakatulala lang siya sa akin. Pero naiintindihan ko naman na nakikita niya ako. Nagko-connect ako sa kanya. No, di ba, tagal na hindi nagkita. Inaasahan ko pa naman magiging masaya kami, kwentuhan kami. Kumusta ng buhay-buhay, ganon. Yung mga nangyari, ganon. Tapos meron pa akong meron akong mga tita nun, hinahag pa ako, kinikis pa ako, kahit may mga anak na ako nun. Yan pa rin. Pero habang tumatagal, nag-iiba sila. Para na-miss ko. Lalo na wala na akong kahag. Meron pala, yung mga anak ko na lang. Pero magbibinata na sila niyan. Pag may girlfriend na ang hirap Hindi ko na mahagkag, hindi ko na makis-kis. Nasaan na ako? Please, tignan po yung bukas, no? Andat maaari, no? Ako, kaya hindi na po ako nagbisyo nang dahil po sa isip po ninyo. No? Nang dahil sa, ang galing niyong umintindi. No? Simula naghiwalay kami na napangasawa ko. Unti-unti pumapasok sa akin yung pagkaintinding yung negative, mali, masama, kasalanan. Yan. Hanggang sa kung ano na nangyari sa akin. No? And then naranasan ko na rin yung rehab, tapos maging kulungan. No? Ang dami kong naintindihan mga kapwa ko. Yung sinasabi nilang mali, masama, kasalanan. Naintindihan ko na sila. Lalo. Ngayon kayong hindi nakakaintindi sa kanila, gusto kong maintindihan nyo sila. Mga kapwa pa rin natin sila. Meron tayong pagkakamali, lahat po tayo. Pero hindi tayo ang pagkakamali. Please, tayo ang gagamit sa karunungan. Huwag magpasakop sa karunungan. Kapag pinag-uusapan ng mali ng kapwa, yun yung karunungan. No? Magtulungan po tayo sana na ma-fix. No? Hindi yung parang nasa pelikula kayo, para kayo nakipaglaro, nagpaligsahan. Singkadaming masaktan, singkadami ang kaaway, singkadami ang kakampi. Para kayong mga batang nasa pelikula at nakipaglaro. Kung hindi ka po kasama doon, sana po, baka sapikan mo ko. Sorry po sa mga pangit kong sentence. No? Inuulit ko po, inaano ko po yung karunungan. No? Hindi po kayong mga kapwa ko tao. Ngayon, kung ikaw'y nasasaktan, feeling mo ikaw ang karunungan, kapal na mukha mo.
Sabihin mo ikaw ang karunungan. Ang ibig ko pa sabihin doon kitang-kita mo naman, tao ka, hindi ka karunungan. No? No. Sige po, nahihirap ko atang intindihin, sabi ng iba. Ilan minuto na ba rin? Ay, magwa-140 minutes na ata o 41 minutes at. No. Sige po, sa mga taliwas man po na pagkaintindin, mga sinabi ko, patawad po. No? Kung hindi mo po ako naintindihan, hindi po ako naparito para paniwalaan. Maging kabaligtaran po ng sentence na yun, hindi rin po. Patawad po, hindi lahat po kaya kong ipaluwanag. There hath no temptation taken you that such common to man, but God is faithful, who will suffer it to be tempted, but they are able, that will with the temptation also make a way to escape, that he may be able to bear it. For the which cause I will suffer these things, nevertheless I am not ashamed. For I know my believeth and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against the day. Yet do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and when I will dwell into the house of the Lord forever. Mga Panginoon ko, please, doon ka rin po, please. Love you po. Sana po, love mo rin po kami.